Samantala ngayong buwan ng Agosto ay pinagdiriwang natin ang buwan ng kasaysayan. At kapag kasaysayan ang pinag-uusapan, hindi lang mga makasaysayan lugar at personalidad ang ating babalikan. Maging ang ating mga pagkain ay may mga kwento ring sumasalamin sa kultura at tradisyon. Let's all watch this. Tuwing Agosto, ginugunita natin ang buwan ng kasaysayan, isang pagkakataon para pahalagahan ang kultura at pamanang humubog sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Kaugnay nito, tutuklasin natin ang isa sa mahahalagang bahagi ng kasaysayan, ang Filipino food heritage. Meet John Sherwin Felix, na mas kilala bilang Localpedia, isang content creator at Filipino food heritage advocate na nagbabahagi ng mga kwento sa likod ng mga pagkain Pinoy. Nakatikim na ba kayo nitong sabsabidukong, isang bulaklak na kinakain as gulay? This is Localpedia and I document Philippine ingredients. Paano nga ba naging salamin ng ating kasaysayan ang mga pagkain Pilipino? Get ready to discover the taste of our history. Dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas. At para mas makilala pang mayamang food heritage ng ating bansa at ang mga kwentong nasa likod ng ating mga lokal na sangkap, makasama natin ang Filipino Food Heritage Advocate, John Sherwin Felix. Good morning, John. Hello, good morning po. Yes. Welcome to the program. Thank John, you. We heard na during the pandemic mo sinimulan ang iyong pag-document ng Filipino ingredients and food traditions. So we want to know, ano ba nag-inspire sa'yo para simulan ang Localpedia? Ano yan, nung pandemic actually nag-start and then doon ko na-realize nung na-stuck tayo sa mga bahay na marami pala tayong mga ingredients na hindi natin kilala, na hindi nabebenta masyado, hindi napapansin, pero parte ng kultura natin at kasaysayan. So, doon ako sa Occidental Mindoro, kasi pandemic nga, doon ako nagdo-document, sinulat ko, and then I took photographs ng mga kakaibang mga sangkap, and then yung na-lift yung pandemic, doon ako nag-document around the Philippines. Okay, ano yung mga ingredients na yan na sinasabi mo? Oh, for example, if familiar po ba kayo sa kalumpit? Kalumpit alam ko parang- bayan sa ano Oo, yun, kalumpit sa- yan. Di ba? Bayan Alam yan. lang natin, bayan siya sa Bulacan. itsura But ang niyan? kalumpit ay isang prutas na native na pwede mo gawing jam, pwede mong gawing talaga? lagay sa ice candy. Ang galing. Kaso hindi na siya madalas nakikita. Okay. Or for example, may mga What ano pa else? bang ingredients Sa gubat natin? yan or pwedeng i-plant yan sa, sa loob ng... Sa Pwede likod siya ng bahay sa niyo? urban setting na Okay, ano. ang galing. Okay, what else? Gusto namin matuto ng mga O sige, ano bang gusto niyo? vocabs mo dyan sa Localpedia. Ano pa ba, iba't ibang uri ng kabute, like for Okay. example, may mga sa Cordillera, may meron silang mga importanteng, ang tawag nila damayan, ang kanilang collective term for kabute. Merong kabuteng maanghang, edible ha, talagang kinakain, tinatawag na dalakan, merong dilaw na kabute, hindi siya poisonous na dilaw. Okay. And then for example, let's say sa consumption ng insect, marami na akong... Insect? Yes. Oh. May mga nakain na akong mga anak ng pukyutan, itlog ng itlog ng antik. Interesting. Ano pa ba? Salagubang, abal-abal. Salagubang? Oh, yes. Sa lagubang nakain pala yun. Ayun. Taga saan po ba kayo? Batangas. Batangas. For Oo. example, nandyan ang tawilis. Ano yan, Ay, tawilis? masarap ang Kinakain tawilis. ko Pakaskas. yan. Familiar po kayo sa pakaskas? Pakaskas, okay. Buri palm sugar. Pakaskas. Oo, ganun na alam namin, From kaskas eh. Isla Verde. Kayo po, taga saan? Caloocan. Ay, naku, medyo ano na. Hindi, Metro Manila iba na. hinahanap sa amin eh. Oo. So yun po. Hindi, pwede dun sa mga estero, baka may makita ka mga bagong species. Baka may mga insekto pwede dyan. naman. Meron mga crocodiles nandun. Ay, Ay, oo. mali, walang gano'n. oo. Okay, Well, well- syempre, di ba, sa pag-iikot mo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, meron tayong tinatawag na biocultural assets, no? Yung mga ingredients o yung mga klase ng mga yung mga yaman na meron tayo dito sa ating bansa or mga natural resources natin. So far, ilang communities, local ingredients, o food traditions na ang na-document mo? Actually, hindi na ako nagbibilang. Kasi hundreds, libo na na If you're going to check your content online. Konti lang yung tip of the iceberg lang yun kasi yung Localpedia kasi is a local encyclopedia. Okay. Sa back rooms na yun, maraming records kasi it's really a project, a research project kung saan isulat lahat ng mga pwedeng kainin dito sa Pilipinas. Dati nag-start Okay. ako sa mga rare lang. And then even the common ones na kailangan natin i-dokumento yung mga pagkain natin. I think
when it comes to provinces, almost like siguro 80% na probinsya na puntahan ko. Talaga? From Batanes hanggang Tawi-Tawi. Travel with the purpose, no? Correct. Ang At galing. saka busog ka pa, di ba? Yes. Nakakatuwa yung mga pina-flash ng Oo. mga footage. Yes. Nakakatakam siya, ha? So if you are to recommend siguro a dish yan, na parang nandun yung mga iba't ibang mga sangkap na sinasabi mo, meron ka bang may recommend that's mga ingredients? Recipe, kumbaga. Ganyan. Hala, ang dami. Ang dami. Minsan lang, pwedeng madaling Sige. lutuin. Oo. Ganyan. For example, kung taga Leyte kayo, ito yung punta. Alam niyo yung pako? Oo. Salad na, para Oo, gulay, promote masarap tayo yan, ng masarap gulay. yan, oo. So yung pako, sa Leyte, may tinatawag silang dish na kinarabong pako. Okay. So ang gagawin nila muna, yung grated coconut, gagawin nilang bilog, tapos tatalian nila ng tali. So parang magiging bola siya. Tapos iihaw yon, kasi talaga magiging itim siya yung labas. Okay. And then, tatanggal mo yung tali, then ihalo mo yung pako, lalagay mo yung suka, gagawin mong salad. Alam ko So, kasi yung kakaiba. pako, lugar din yan sa Maynila at saka sa Obando, Bulacan. Oo, yun. Galing, no? Dahil palang ibig sabihin ng mga salitang hindi natin alam na akala natin lugar lamang, pwede palang pagkain din pala. Oh, well, we always say that food tells a story Yes. para sa'yo. Paano ba naging salamin ng ating kasaysayan at Filipino identity itong ating mga pagkain? Siguro hindi natin kasi masyado naiisip kung gaano ka-importante yung pagkain sa Pilipino. It's actually part of our core, our identity. Pag nanganganak, may pagkain, pagkasal, Totoo birthday, naman. even hanggang sa kamatayan, pati pa rin ang pagkain. And food is a reflection of our environment, kung ano meron tayo sa paligid, and also our history and our identity. So kapag ang pagkain, nawala yan, kunwari may mga pagkain na traditional, tapos biglang hindi na natin nakain dahil nag-iba yung diet natin, Ayun, sinisip mo nasira ako. yung pinanggagalingan ng pinagkukuhaan ng pagkain, o nawala na yung knowledge sa paggawa nito, ang laking parte ng ating pagkakilanlan na wala na din. For example, ikaw, isang Batanggenyo, kapag nawala yung tawilis, isa-isahang endemic na Totoo. sardinas na matatagpuan lang sa tubig tabang. So kapag nawala yon, wala na yung kasaysayan niya, wala na rin yung lasa niya, hindi na matitikman ng susunod na henerasyon. Ginugutom tayo nila. Oo, nga ako, siligmura na ako, nagsasalita siya. You have your discovery about the Philippine cinnamon. Oh yeah, was one of my What research. makes other these cinnamons na alam nating mga Pilipino, which is very foreign ang tingin sa atin, versus doon sa yung Philippine cinnamon? Well, one is the diversity na meron tayo. Around, I think, 21 species of cinnamon ang meron sa Pilipinas. Hindi natin maraming hindi may alam yan. Na document yan even before the Spanish colonization. So, iba't iba. Ginagamit siya sa Pilipinas actually. Hindi siya foreign. Like, for example, in Bicol region, nilalagay siya sa tinuktok. Parang dish yun na may ginataan. Then, even in Mindanao, nilalagay siya sa rendang. So, iba't ibang local names. So, ang difference niya, iba-iba rin yung lasa niya kasi hindi lang siya iisang species eh. Okay. Merong minty, merong parang peppery, Okay. at merong warm and sweet na parang medyo may pagka-Ceylon cinnamon. Na parang I'm naman. tasting ito. No? So pwede rin sa, di ba sa pastry din yan? Yes, Yeah. yes. Oo. Cinnamon roll, di ba? Correct, oo. Well, siguro message mo na lang sa ating mga cars and those who would like to follow your content. Okay. Saan ka pwede i-follow? Sa Localpedia, PH on Instagram and in Facebook pa rin, Localpedia dyan. And John Sherwin Felix. Ayan. So, ayan. Dapat mag-guest sa Sarap Pinoy at Yes, magluto ka ng mga oo. kakaibang ingredients. Lalo na ng ngayon laman. na ay August at dahil ay buwan ng wika, buwan ng kasaysayan, talagang matampok natin yan. With that, thank you so much for sharing your advocacy. Talaga namang nakaka-inspire yung mga kwento. Dapat to kasama sa food Oo, trip. tama, Dapat tama. yan. Yes. Thank you so much, John Sherwin Felix. Yes po.